Hello! Have you ever heard about Calao Cave? Dito lang naman natagpuan yung Calao Man, the oldest known human remains in the Philippines. 67,000 years old at mas matanda pa ito sa Tabon Man. Pinuntahan namin ang Calao Cave to personally witness kung saan sila natagpuan. Sa totoo lang, kung ano-ano ang nai-imagine ko habang nasa loob ako ng cave. Like, dito siguro sila nagpre-prepare ng pagkain, natutulog at kung ano-ano pa. Tara, samahan niyo kami i-discover ang Calao Cave. Dito yan sa Peña Blanca, Cagayan. Coming from Antipolo, it is about a 10-hour drive. You can also book a flight or a bus ride to Tuguegarao City at magta-tricycle papunta sa cave. The tour hours are from 7 a.m. until 6 p.m. Ito ang jump-off point at ang pin sa Google Maps. Make sure to pin this correctly dahil meron pang isang way papunta sa cave which is sasakay naman ng bangka. Maganda ang kalsada going to the jump-off point, except for an ongoing construction of about 300 meters na rough road. Meron silang ample parking space na free of charge. Sasalubungin kayo ng mga mababait na vendors ng mga souvenirs at mga merienda. They will also remind you to bring water kasi wala kang mabibilhan sa loob. On the way to the entrance, makikita nyo naman ang mga info cards about the Cagayan towns and will give you an idea about what the province has to offer. Oh, this is where the bell is. All this bell. Kamalanwigan. Ito yung gusto kong puntahan, no? Here's the way to the entrance at ito naman ang mga rates na babayaran nyo. They will assign you a tour guide at wala silang standard rates. Bahala na lang kayo magbigay kung ano sa tingin nyo ang deserve nila. Pero ang galing lang ha, kasi the government actually trained them and hire students from Cagayan para maging tour guides. Napaka-knowledgeable nila and alam mong nagkaroon talaga sila ng proper training. And they start at a young age. Ang na-assign sa amin ay si Christian. Kinwento niya sa amin na he started becoming a tour guide at the age of 15. Tawag ko dyan, Pinakanawan River, the longest and widest river in the Philippines. Pinakanawan River, longest and widest river sa Philippines. So, nag-start po sa Aurora Province down to Upper Delta. Wow, talaga. Where river meets the sea, it's actually. Kasi yung tubig tabang tsaka alat is nagkakasalubong. Ay, wow! I didn't know that. Yun yung apari. Ibig sabihin ng apari. Ay, ang galing. Sakyan na po siya sa rin. Oh, sige. O, bago lahat, anong pangalan mo, sir? By the way, my name is Christian, one of the local tour guide for the Inhalag. Hello, Christian. Sige, okay lang ba na navi-video kita? Sige, salamat, Christian. In every 15 to 20 steps, there's a benches for resting naman po. So you can step slowly but sure. Okay, sige. Start na tayo ng tour. Pero bago yon, pwede pala muna kayo mag-CR break bago umakyat kasi wala ng CR sa loob. Magsisimula ang tour with 184 steps na hagdanan. Sa totoo lang, nakakahingal talaga siya. Kaya siguro naglagay sila ng mga upuan after several steps para makapagpahinga. From these steps, tanaw nyo na rin ang Cagayan River. Habang nagpapahinga, dito na kami nagkwentuhan ni Christian tungkol sa history ng cave. Nakwento niya na bago pa man maging sikat ang cave dahil sa discovery ng Calao Man, naging historical na rin ito dahil binisita ito ni Theodore Roosevelt Jr. noong 1932. And during his term, nabuo ang National Park System sa Pilipinas at isa ang Calao Cave sa mga pinakaunang kinilalang national park. Kung saan na-discover dito yung mga buto? Yes.
way back 2017 by Dr. Herman Salvador Mijares, isa pa siyang UP professor. Walang na-discover na tools. Meron din, May mga tools doon? yes ma'am, nagkukanti yung mga sibat din dito, yung mga nahupan. Saan nakalagay yun? Actually ma'am, makikita pa natin sa National Museum sa Manila. Pati yung buto Yes. ni Homologist. Yun kasi ma'am, nung simulan na-discover niya yung bones, yung age pa na na-detect nila sa 67,000 years of age. 60. Yes, 67. 67 times. Pero yun ma'am, yung gamit din is carbon dating machine. But now, last year lang po, may bagong data na binigyan sa Dr. So, Kaso mo din. more than, at stake 167,000 years of age na po siya. Using the new technologies. Yung naman yung is Uremine series. Wow. So it's much older talaga, no? Gawin. Like in Taban Man yung Palawan. Because the age of Taban Man Palawan, it's a 47,000 years of age. Wow, but this one is older. The Callow Man. Taban Man. Pero yung name niya dati ma'am, mas known pa siyang Ubang. Kaya siya tinawag na Kalaw Man kasi sa Kalaw po siya. Okay. Akyat na ulit tayo. Pagdating nyo sa bukana ng cave, maririnig nyo ang mga balinsasayaw na ibon. Ito yung mga ibon na hina-harvest ng mga tao yung nest nila para gawing nido soup, yung mga laway. Pero protected naman sila dito sa area ng Calao. Sa bukana din ng cave, makikita nyo yung excavation site mismo ng Calao Man. Dito nakita ang mga remains and tools ng mga pinakamatandang tao na na-discover dito sa Pilipinas. Although, the actual remains are in National Museum, pero makikita nyo dito mismo kung saan sila nahukay. The cave has 7 chambers. Bawat chamber ng cave ay may natural lighting and honestly, meron silang iba-ibang character. Although 5 chambers lang ang accessible sa turista dahil hindi na safe ang 6th and 7th chambers. Pinakasikat ang 1st chamber at pinakamalaki among the 7. Mas nakilala ito kasi nandito yung man-made chapel. Makikita nyo yung altar nila na sinet up from the natural rock formation. Meron din itong natural lighting coming from above. Napaka-dramatic ng effect. And yes, merong regular mass schedule dito at ginagawa rin itong wedding venue. Nagpatuloy kami mag-explore sa ibang chambers. The trek is relatively easy. Huwag lang sigurong maulan dahil magiging maputik at madulas kung nagkataon. Marami kayong makikita mga rock formations and meron pang isang chamber na heart shape. Pero ang pinaka-favorite ko ay yung chamber na may mini forest. Ang ganda nito kasi parang naging indoor garden siya at nagkaroon ng buhay at color sa loob ng cave. All throughout the tour, I was really hoping na sana maganda yung lighting sa loob para mas makakuha ng maayos na footage. Pero syempre, to preserve the cave, hindi sila pumayag na mag-install ng mga ilaw sa loob. Which is also a good thing dahil mararamdaman mo talaga how the first ever human beings used to live. Touring the entire cave took us about 2 hours. Balikan na yon ha, and kasama na din doon yung pag-take ng pictures and videos. Here are a few notes from us if you are planning to tour the Calao Cave. Number 1, safe naman yung trek. Kaya ng bata at seniors. Ang pinaka-challenging lang talaga yung pag-akyat sa hagdan. Number 2, same yung entry and exit point. Kung saan kayo pumasok, yun din yung hagdanan na bababaan nyo. Number 3, best pumunta nang hindi umuulan para hindi maputek at madulas. 4, walang ilaw sa loob. Best to bring your own light if you don't want to rely sa dalang mga flashlights ng tour guide nyo. 5, magdala kayo ng tubig kasi wala nagtitinda sa loob. Pero may mga vendors sa labas na nagtitinda naman ng mga pagkain at tubig kapag nagutom or nauhaw kayo pagkatapos ng tour. Lastly, they require you to wear a helmet. Kaya kung neat freak kayo, bring a hairnet or sanitizer. Generally, madali lang puntahan at itour yung Calao Cave. Bagay na bagay to para sa mga may hilig sa nature and history. Super nag-enjoy kami dito ha, at masasabi ko na sobrang sulit yung 10-hour travel namin. So ano, let's go na?